makapangyarihang panalangin sa umagang ito na talagang hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Amen. At magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At malamig man ang panahon pero napakasarap matulog. Kung kailan na umaga doon sumasarap ang tulog. Pero ito pa rin ay isang bagay na hindi natin may pagpapalit kahit anong komportable sa buhay natin, kundi ang pagsamba sa ating Panginoon. Amen. So, sa mga nakaraang linggo, atin pong pinag-aralan at kung paano the God kind of loves na ang kakaibang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa atin na kung saan na makauring Diyos na pag-ibig, kakaiba. At alam po natin na kung saan na ito ay isang pag-ibig na walang kapantay ang ibinibigay ng ating Panginoon. Last Sunday po, the God kinds of love is not a self-centered, na kung saan na ang Diyos ay hindi makasarili, bagkus siya po ay Diyos na umibig na walang anumang kondisyon sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, si Paul, mayroon pong nabanggit sa aklat ng Ephesians chapter 1, verse 4 to 10. At nais ko pong iatid sa inyo kung paano, bakit inibig tayo ng Diyos dito. Kasi nabanggit dito ni Paul kung paano na ang mystery ng Diyos ay kanyang i-reveal sa bawat isa sa atin o sa buhay natin sa mundong ito. Kaya ang sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 4, ang sabi, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. So, dito po makikita po natin sa NLT version, sabi pa nga sa verse 5, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and He gave Him great pleasure. Ibig sabihin po, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaya nagkaroon ng John 3:16. At ito ang kanyang plano before the world began, na kung saan bawat isa sa atin mayroong plano ang Diyos. At kapatid, hindi ka aksidente na nandito sa umagang ito na kung saan ang plano ng Diyos sa iyo ay napakabuti. Amen. So, in verse 6, praise God for the glorious grace He has poured out on us, we belong to this dear Son. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagkaroon po ng ugnayan kay Kristo. Kaya siya nagkatawang tao. Ganoon ang pag-ibig ng Diyos. Mystery na kung saan, yung misteryosong pag-ibig ng Diyos, rinibil niya sa pamamagitan ni Kristo upang ang tao na may dugo, may laman, na nagkasala, ang magliligtas ay mayroong laman at dugo sa pamumuhay at bilang katawang tao ni Kristo na ating Panginoon. Ganyan po kahalaga at ganyan kalalim ang pag-ibig ng Diyos. And verse 7, sabi pa nga dito, He is so right in kindness, sabi niya. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Kagaya ng awit kanina. Through the blood of Jesus, binili tayo, tinubos tayo. In verse 9, God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ, which is to fulfill His own good plan. So dito po, ito po ang misteryo na kung saan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang plano niya matutupad sa iyo, kapatid, kapag ikaw ay nanatili kay Kristo. Ito ang plano ng Diyos. Kaya dito, in verse 9, God has now revealed to us in mysterious will regarding Christ, which is to fulfill His own good plan. And last verse in 10, and this is the plan
at the right time, He will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and earth. Amen! Ito pala ang plano ng Diyos na misteryosong pag-ibig niya. Kaya tayo ay minahal ng Diyos ng agape love, walang kondisyon. Mayroong mystery at ang mystery yon ay nais niya na tayo ay mag-gather niya at makasama niya sa buhay na walang hanggan, na tayo mismo ang kanyang tinawag at pinili upang sa ganoon kasama niya tayo sa kalangitan. Kapatid, kung alam mo lang ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, puno na ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo ito ipagpapalit. Wala kang dahilan upang ikaw ay malungkot, wala kang dahilan upang ikaw ay mabigatan, wala kang dahilan upang hindi sumulong, wala kang dahilan upang hindi mabuhay, sapagkat mahal na mahal ka ng Diyos na nais kanyang makasama. Hallelujah! Kanina pong binabasa ko ito sa madaling araw. Lord, ito palang misteryoso na kung saan inibig mo ang tao. Kasi sinabi nga, at in the book of Psalms, verse 8, anong sabi? Sinabi nga doon na, what a mere mortal that you should think about them? Human beings that you should care for them. Bakit iniisip mo lagi ang tao? Bakit hindi mawaglit sa isipan mo ang tao at iyong kinakalinga? Therefore, the mystery is the love of Christ na kung saan na ating ngayon at nasa sa atin at imputed sa bawat buhay natin. Kaya kapatid, napakatindi ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nagkaroon ng John 3:16. Anong sinabi sa John 3:16? Ito'y review lang ho sa ating nakaraan na aral last Sunday. Upang malaman natin kung gaano ang pag-ibig ng Diyos. At sinabi pa rin ni Pablo na ipinaliwanag niya doon sa Ephesians 3:19. Anong sabi? How wide, how deep, how high. At sinabi din naman sa Proverbs na kung saan, sa Psalms, from the rising sun at the sunset. Kung titingnan mo, ang pag-ibig ng Diyos mula sa silangan at hanggang sa kanluran. Kapatid, kahit puntaan mo ang silangan, hindi ito nawawala at wala itong katapusan. At ang kanluran o kung saan na sinasabing na sa paglubog ng araw doon ay iyuring abulin, hindi pa rin magwawakas. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin sa araw na ito. Amen. So, kaya wala ho tayong dahilan upang sa ganoon na hindi tayo mag-exist doon sa joy and happiness na ipinagkaloob ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And now, sa araw na ito, atin po ngayon na aaralin muli kung paano the God kind of love keeps no records of wrongs. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi ito nagbibigay ng isang bagay na rini-remark kanya o isang tinatandaan niya ang iyong kamalian o rini-records niya o nagbibilang siya ng kamalian at kasalanan sa iyo, kapatid. The God kind of love keeps no records of wrong. Atin pa rin pong basahin ang ating teksto sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 and 8. At ito po ay balik-balikan natin sa buwang ito sapagkat dito, kinukuha natin kung papaano at kung ano ang mga characteristic ng pag-ibig na sinasabi. The love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrongs. Dito po tayo magpo-focus sa umagang ito. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always truths, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, there will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Purihin po ang iyong salita, aming Diyos, sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig.
Pag-ibig na walang hangganan. Pag-ibig na hindi matarok ng aming mga kaisipan at hindi maunawaan. Subalit, O Diyos, salamat. Ang misteryoso mo palang pag-ibig, Panginoon, na magawa mo ang plano mo sa bawat isa sa amin, na hindi mapawalay ang bawat isa. Sa ganoon, Panginoon, siya yung makasama sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong pag-ibig, O Diyos, na kung saan. Na ito po, Panginoon, ang nag-uudyok sa amin upang sa ganoon na kami manatiling matatag sa aming relasyon sa iyo, na may pagsunod at ipagkatiwala ang aming buhay. Sa ganoon, anumang plano mo ay matutupad. Salamat din po, Panginoon, sa iyong pag-ibig na walang hanggan, kaya kami nabubuhay na mayroong kalakasan sa espiritual naming pamumuhay. Hayahan mo po sa aming kalagitnaan. Mangusap ka pa sa bawat isa sa amin upang sa ganoon, O Diyos, lalo pang lumalim ang aming mga relasyon at pananampalataya sa iyo, sapagkat ikaw lang ang aming pag-asa. Na makatotohanan, Panginoon, ikaw ang nagbibigay buhay. Ikaw ang dahan at katotohanan. Salamat po. Ayan mo, O Diyos, habang naririnig namin ang iyong salita na magdadala ng kapangyarihan. Ito rin po, O Diyos, ay magdadala ng kagalingan saan manghuri ng karamdaman at pag-asa at kapayapaan ang siyang aming matatamo. Purihin ka at pinasasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Amen. The God's kind of love keeps no records of wrong because His love covers all wrongs. Amen. Ang lahat po, sabi niya, His love covers all wrongs. Ibig sabihin, tinatakpan ng Diyos o binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kasalanan o kamalian sa ating mga buhay, kung mula't mula noong tayo nagkaisip at ating iisipin kung anong nagawa natin laban sa Diyos, subalit nung tayo nakipag-isa kay Kristo, ngayon tayo'y binago at Kanyang inalis at binayaran ang lahat ng ating kasalanan at Kanyang tinakpan sa Kanyang banal na dugo. Kaya nga, ang pagtakip ng kasalanan sa atin ng Diyos ay ang Kanyang buhay at dugo na pinagkaloob upang sa ganoon, ikaw ay maging matagumpay sa lahat ng panahon. Kapatid, in Proverbs chapter 10, verse 12, ang sabi, hatred is stir of conflict, but love covers over all wrongs. Totoo nga naman. Ang galit, ano po ang dulot niya? Conflict. But love covers over all wrongs. Anumang kamalihan, anumang kakulangan, kung ikaw ay puno ng pagmamahal na kahit anong nagawa ng iyong kapartner o ng iyong kapwa, kung ikaw ay puno ng pagmamahal ni Kristo at sumasayo ang pag-ibig niya, ikaw ay hindi nasasaktan at hindi mo namamalayan na ang pag-ibig na nasa sayo na imputed na pag-ibig ng Diyos ay nade-demonstrate mo sa iyong kapwa o even sa iyong asawa o sa partner mo sa buhay mo. Kaya, napakatindi po ng pag-ibig ng Diyos. Hindi mo maihambing kahit kanino pa man. And this is how the powerful God's love for us, that our sins were covered or removed by sending His only Son. Ito ho, to die for our sins, for our iniquities, in the cross of the Calvary. That means, His love is not just a word that speaks or forgiveness, kundi ito ay mayroong ginawa ang Diyos. I-demonstrate dito, it was an active love that moved Him to act and giving His Son for us. Hindi ho sinabing mahal kita pagkatapos, hindi at walang ginawa ang ating Panginoon. Therefore, kung tayo nagmamahal, mayroong action. Amen. Kinakailangan nakikita ito, hindi lang sa dulo ng bibig o dila kung paano na wala namang ginagawa na akto na ito ay iniibig mo o mahal mo ang iyong kapwa.
kinakailangan patunayan mo sa gawa at sa salita kung papaano ganoon ang dinemonstrate sa atin ng ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya kapatid, in Proverbs 17:9, whoever covers an offense seeks love, but he who repeats as a matter separates close friends. Sasabihin ng iba, ayan ha, nakaisa ka na. Sige, ikaw mamaya, pag ginawa mo pa yan, ayan. So, ang tao, gano'n ang tao. Subalit ang Diyos, lahat ay walang nire-record sa iyong kasalanan, kapatid. Kung ikaw ay nagbalik loob sa Kanya, kakalimutan ng Diyos ang lahat ng iyong pagkakasala. Dito po, kung ganun pala, ano ba ang maisukli dapat ng tao sa pag-ibig ng Diyos? Kapatid, meron kang dapat gawin kapag ikaw ay umiibig sa Diyos. Which is na, kinakailangan ng iyong buhay ay ipagkatiwala mo sa Kanya ng 100% at ang lahat ng iyong ginagawa ay naaayon lamang sa panuntunan ng Diyos upang sa ganoon, ikaw ay makasunod doon sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos. At iyon ay pagkilala bilang isang malasakit o meron kang isang pagtingin na ang pag-ibig ng Diyos ay ayaw mong masayang sa iyo. Alam mo po, in Hebrews chapter 10, verse 26 and 29, dito, sabi nga, if we deliberate keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for the sins is left, but only a fearful expectation of judgment or raging fire that will consume the enemies of God. Ibig sabihin, pagkatapos mo na ito ay naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos at ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa iyong maling pamumuhay o bilang lumang pagkatao na kung saan nanilipat tayo ng Diyos doon sa bagong pagkatao in 2 Corinthians 5:17 na binago tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Bakit? Naniwala ka doon sa mensahe ng John 3:16. Kaya ikaw ngayon ay pag-aari ng Diyos. At dito sinasabi kung papaano hindi ka na dapat mag-enjoy sa kasalanan. Amen. Ang taong binago ng Diyos at ang taong nabubuhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kailanman hindi nag-e-enjoy sa kasalanan. Amen. Hindi na. Meron siyang conviction. Sana sa umagang ito, dahil naliwanagan tayo sa pag-ibig ng Diyos, sa misteryosong pag-ibig na hindi natin maintindihan, ngayong naiintindihan natin, pang-awakan natin ito, pangalagaan natin ito, at bigyan natin ng importansya sa ating buhay upang hindi mawala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Sapagkat, kasi sinasabi dito sa Hebreo, kung ito ay mawawala, ano ang nag-iintay sa iyo? Sinabi dito sa verse na ating binasa, anyone who reject the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severely do you think someone deserve to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as unholy things that blood of covenant that sacrificed them, and who has insulted the Spirit of grace? Ito pa lang nangyayari kapag ikaw ay isang Kristiyano at nakipag-isa kay Kristo. Na parang niyuyurakan mo ang dugo ni Kristo, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, na Kanyang ipinagkaloob na libre at binili ka doon sa mahalaga na priceless blood of Jesus na kung saan hindi ginto, hindi perlas, hindi pera ang pagtubos niya sa iyo sa impyerno, kundi mismo ang Kanyang banal na dugo ng Kanyang sinisintang anak. Amen. Kaya nga po, kapag ikaw ay nagpatuloy pa, ano ang naghihintay sa iyo? Kundi yahong impyerno na kung saan, na nakaabang at dati mong pupuntaan, na kung saan na ikaw ay Kanya nang tinubos at ikaw ay babalik doon.
2 Peter chapter 2, verse 20 and 22, ang sabi, and when people escape from the wickedness of the world by knowing our Lord Jesus, Savior Jesus Christ, and then get tangled up and is enslaved by sin again, they are worse off than before. It would better if they had never known the way righteousness than know it and then reject to the command they were given to live as holy life. Kapatid, tandaan mo, ikaw ay binago ng Diyos upang ikaw ay mamuhay na matuwid at mamuhay na banal. Hindi na po tayo pwedeng mamuhay doon sa luma nating pagkatao. Sapagkat kapag ginawa at nangyayari yon na kung saan na ito ay sinadya mo, tiyak impyerno ang patutunguhan mo. Wala naman perpektong tao. Sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano, nagkakamali pa rin tayo. Pero, meron tayong konsensya na kapag tayo nagkamali na hindi natin sinasadya, kagad natin nasasabi at nababanggit na meron tayong repentance heart na sasabihin natin, sorry Lord! At that time, pinatawad tayo ng Panginoon. Ganon po ang ating Panginoon. Hindi niya binibilang, nagkamali ka kanina eh. Nakasulat dito na kung saan na tinandaan ko eh. Pagkatapos, ingi-ingi ka ng tawad. Hindi ganoon ang ating Panginoon. Kundi, kapag nakita niya ang iyong puso na hindi mo ito sinasadya o hindi mo ito binigyan ng isang bagay na kung saan na importansya na pinagkaloob mo ang iyong sarili na mayroong kang budhi na alam mo na ito ay hindi ka nag-enjoy, ang Diyos naman po ay mapagpatawad. Amen. Kung minsan akala natin ay di tayo karapat-dapat. Pero dito po makikita natin kung paano ang ating Panginoon. Lahat ng panahon at oras tayo ang kanyang iniisip at nagkakamali tayo at nagkakasala. Subalit kapag tayo ay lumapit muli sa Kanya at iningi natin ito ng tawad, muli ikaw ay Kanyang patatawarin. Kaya, they prove the truth of these proverbs. A dog returns to its vomit. Sabi nga, pag ikaw ay nilinis niya, and another says, a wasp pig returns to the mud. Kakalinis bilang isang mananampalataya, kakalinis lang ng ating Panginoon sa kanyang banal na dugo sa atin pagkatapos ay para kang baboy pagkatapos kang nilinis ay babalik na naman sa putikan. O kaya inalintulad ka sa aso na pagkatapos mong sinuka ang kinain mo ay kakainin mo muli. Hindi po ba nakakadiri yon? Kaya nakikita mo yung aso pag gumaganon yung nakabaluktot siya tapos magsusuka yan. Maya-maya babalikan niya yan. Kaya para kang asong, sabi niya. O kaya naman ng baboy na nilinis mo, pagkatapos ito ay maglublob muli. Di ba na ikaw na may hari ay, kung pag-aari mo yung baboy na yun, galit na galit ka. Muntik na kumuha ka ng latiko upang siya ay paluin. Subalit, ang Diyos uri natin, ganon ang kanyang nadarama. Nalulungkot siya kapag tayo ay bumabalik doon sa mga bagay na ating gawi o ginagawa. Kaya kapatid, hamon ko sa iyo sa umagang ito. Kung sakali man na hinahalipin ka pa ng yung bisyo, ng kasalanan, ng addiction, baguhin mo na ang buhay mo. Sapagkat walang naghihintay sa iyo, kundi ang apoy ng impyerno kung magpapatuloy ka pa sa ginagawa mo at nag-e-enjoy ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos, sapagkat ang Diyos laging nag-iintay sa iyo. Kaya, holy, be perfect because I am perfect. Be holy because I am holy, ang sabi ng Panginoon. Lagi ho na tayo ay magpakatuwid at tayo ay magpakabanal sapagkat mismo ang ating Panginoong Yesus, siya ho ang author and the finisher of our faith. Siya ang ating tularan. Keep on eyes to Jesus.
Lagi nating ituon ang ating mata kay Kristo sapagkat siya ang ating idolo, sapagkat siya ang modelo, siya ang ulo ng iglesia, na tayong gumagalaw na magkasabay-sabay kahit malihit man yan kapag ikaw ay nagpasakop sa ating Panginoon, isang bagay na nabubuo sa katawan ng iglesia. Kapatid, huwag mo nang balikan ang mga bagay na iyong pinaglumaan noong panahon na hindi mo pakakilala ang ating Panginoon. Sapagkat ito ay isang bagay na magdadala sa pagkaiwalay mo kay Kristo. Kaya nga, God has demonstrated His love for us by sending His only Son to die for our sins on the cross. We too must demonstrate how we love one another, which will truly cover our offenses to one another. Ito ang dapat nating gawin. Kaya kapatid, they prove that truth, this proverb, sabi nga sa na kailangan maging makatotohanan tayo bilang isang Kristiyano. Amen. So tandaan po natin, napakaalaga ng lahat ng ating kasalanan ay tinakpan na ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng tinakpan, hindi yung parang tinakpan lang na isang bagay pagkatapos ay aalisin mo ang takip at makikita mo naman. Yung pagtakip ng ating Panginoon ay kakaiba. Ibig sabihin ng kanyang pagtakip, yung pagbayad ng iyong sala. Amen! Wala na yon. Ibig sabihin, hindi kagaya ng isang bagay. Kapag nakatakip lang yan, andun pa rin, sisilipin mo. Pero ang ating Panginoon, iba ang pag-ibig niya. Siya'y may kakayaan na tatakpan niya ang lahat ng iyong kasalanan, ang buo mong pagkatao sa kanyang banal na dugo, na ngayon na ang nakikita ng Diyos sa iyo ay isang banal, isang matuwid, at isang tao na kung saan na kanyang nilalang na ninanais niyang makasama sa buhay na walang hanggan. Amen. Masagana po ba ang pag-ibig ng Diyos? Huwag po kayong malungkot sapagkat kayo ay anak ng Diyos at kayo ay tinawag at pinili upang sa ganoon kayo ang makasama niya sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa na tayong makasama. Ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran, wala pa rin tayong pakialam. Ang ibig sabihin na wala tayong pakialam, huwag tayong padahig sa nangyayari, kundi patuloy nating tingnan ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa ganoon, tayo'y magiging matatag at tayo pa rin ay mayroong pag-asa na iniintay para kay Kristo. Sapagkat ang fulfillment ng lahat ng yan, ang sabi nga, pagsamasamain ang lahat at ipailalim sa kapangyarihan ni Kristo Jesus. Maging langit man at ang lupa, siya ang maghahari. Amen. Kaya mapalad po tayo. And number 2, the God kind of love that covers all wrongs is an active love and demonstrated through action. Tandaan po natin. The God kind of love that covers all wrongs in active love and demonstrates through action. Paano po yan? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang lahat ng manampalataya sumunod at mayroong pagtitiwala ay mayroong buhay na ganap at kaaya-aya. Yung taong nabago. The God kind of love keeps no records of wrong because when God forgives, He forgets. Amen. Parang hindi kayo natutuwa. Kasi hindi nyo man kayang palakpakan ng Panginoon na nakalimutan niya ang ating mga kasalanan. He forgets, sabi nga. When God forgives, He forgets. Ibig sabihin, kinalimutan niya. For people like us, if it is difficult for us to forgive without the grace of God. Sa atin, napakahirap yan. Lagi mo itong, sino po yung ginawan ng kamalihan o bagay na kung saan na hindi mabuti na nakalimutan niya. Maaaring, kung ikaw ay nasa matinong kaisipan, ay kahit na 8 years old pa lang ginawa sa iyo yun, hanggang ngayon ay natatandaan mo. Ako nga, nakakatuwa sorry kung babalikan ko yung nung bata pa ako na 7 years old. Kasi, sa totoo lang po, mahirap ang mga tao nung kami ang mga nag-aaral sa school. Ewan ko kung ako lang nakaranas nito. Kung minsan,
yung salawal mo, yung pants mo, dahil medyo hindi marami ang sinusuot mo, sa puwitan mo, mayroong maliit na butas na gano'n na dalawa rito, pero nag-aaral ka pa rin. Totoo yan. May 2 butas dito, pero papasok ka pa rin sa school. And one day, yung anak, grade 6 sila, ako grade 1. O tapagtripa na ako. Alam niyo po bang ginawa niya? Habang ako inauna, inabol niya ako, yung butas na maliit sa aking pantalon dito, tengabak na la. Nilakihan niya, hanggang sa nawalan ako ng salawal. Umiiyak ako na umuwi sa amin na walang salawal. 7 years old pa lang ako noon. At natatandaan ko pa rin hanggang buhay pa rin sa akin. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi ako nagkikimkim ng galit sa panahong ito sa edad ko. Alam niyo po kung ano ang nangyayari kapag nakaupo ako? Natatawa ako. Kanyang kay sarili ko. Why? Kasi ang taong yon hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Like Jesus. Nung nagkakasala sila at ipako sa krusan ng sinabi niya, Father, forgive them. They don't know what they do. Ito ang katotohanan. Pero siguro kung hindi pa ganito kaano yung isip ko, yung kamatured sa Diyos, hanggang ngayon, alam ko yan, babalikan ko yun. Matanda na kami pareho eh. Siguro, iko-confront ko or either na barilanda ka, siguro. Pero salamat sa Diyos. Nakakatawa. Bakit? Sasabihin mong parang experience lang yon. Ewan ko po kung kayo ay hindi nyo naranasan yon. Siguro kami talagang mahirap kaya naranasan namin. Pero alam ko, nararanasan din ninyo yon. Kahit na mayroon ng butas yung pantalon, isusuot pa noon. Ngayon lang dumami yung mga ukay-ukay eh. Pero noon, wala. Mga tsinelas nga namin, pag naputol, lalagyan mo ng alambre eh. Pagkatapos mong lagyan ng alambre, pag nawala, lalagay mo na naman. Pag umuulan, ilalagay mo sa iyong kamay ang iyong tsinelas. Aglalakad kang walang tsinelas. Bakit? Ganun ka-importante ang mga tsinelas noon. Kami ibig sabihin na masyado na kaming may edad, no? At mapalad kayo mga kapatid, hindi nyo naranasan. Lalong-lalo na mga kabataan ngayon, ang mga ganun na pangyayari. Napakapalad ninyo. Pero, ito ang ating sinasabi na kung saan, kung ang tao ay mayroong pagtingin sa mga maling bagay, subalit ang ating Diyos, kapag tayo ay kanyang pinatawad, kinalimutan na niya yon. Maaaring kung i-confront mo ang Panginoon, Lord, ako po'y marumi, ako po'y makasalanan at ako ay walang karapatan na lumapit sa iyo. Pero ang sasabihin ng Panginoon, in Hebrew chapter 8 verse 12, napakaganda kapatid. Ang sabi nga, For I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Hallelujah! Patatawarin ko sila at pagkatapos ay hindi ko na natatandaan ang kanilang mga kasalanan. Itong pag-ibig ng Diyos ay kaiba sa pag-ibig ng tao. Maaaring sasabihin ng tao na dapat sana kaluguran da kayo kaso ulit-ulit na mo, nyapin mo, mawawala yung lugod ko. Pero ang ating Panginoon, hindi ganon. Siya ay, kapag nagpatawad, nakalimutan na niya ang lahat. Kaya, sa Jeremiah chapter 31, verse 34, No longer will teach their neighbors or say to one another, Now the Lord, because they will all know me from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Hallelujah! Isipin mo kapatid, mula nung nagkaisip ka ngayon na ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ang tingin ni Jesus sa iyo ay isang taong matuwid, banal, sapagkat ikaw ay sumusunod at nakipag-isa sa Kanya. Kaya naman,
ang lahat ng iyong pagkakasala ay nilimot niya. Therefore, ikaw ngayon ay maingat na sumunod sa Panginoon kung ano ang ninanais niya sa buhay mo. Ilakad mo at ipakita mo na ang iyong Kristo ay buhay at tunay na umibig sa iyo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ito ang kailangan natin gawin at kailangan isa puso natin. Sapagkat ang Diyos, kinalimutan na niya ang lahat ng ating mga kamalian o kasalanan. Dito ho, may magandang ilustrasyon na ating tutunghayin sa kwento ng prodigal son. Upang makita natin kung ano at papaano ang ugali ng ama sa anak. Na tayo ay tumatawag sa ating Diyos na Ama. At ang ating tunay na Ama, ang Amang nasa langit. Mayroon tayong biological father, kapag yan ay wala na at saka ang iyong ina at sasabihin mo na ikaw ay ulila. Subalit, hindi ka na ulila, kapatid. Mayroon kang Ama na nasa langit na kung saan na ito'y kakalinga sa iyo. Kaya may pag-asa ka at huwag kang malungkot. Sakali mang nauna sa iyo ang iyong mga mahal sa buhay, ama at ina, magkikita kayo roon sapagkat ikaw ay kakalingain pa rin ng ating Amang nasa langit. Kaya dito, sabi nga, noon sa parables of the prodigal son, alam ninyo ito, alam nyo ang kwentong ito, at atin lang ho siyang kukunin ng isang ilustrasyon dito sa ating kalagitnaan ng kwentong ito in chapter 15, verse 11 to 32 ng Luke. Ang dalawang magkapatid ay mayroong paghahari ang kanilang ama na ang bunso kinuha na niya ang kanyang mana. Ang sabi niya sa kanyang ama, Ama, kukunin ko na po ang aking karapatan. Ayan, karapatan pa na. Ang aking mana. At inati ng ama ang kanyang ari-arian at ibinigay na sa bunso. Pagkatapos, dala ng bunso ang kanyang mana at kanya itong nilustay. Pagkatapos na nalustay, dumating ang taggutom. Sa panahong yon, siya rin ho ay nagutom at ang ginawa niya, siya ay nakipagtrabaho doon sa isang piggery. Piggery na kung saan upang siya ay makakain. Subalit, sa buhay na kanyang iniwan, alam niya kung anong sistemang buhay. Maayos, masagana, at puno ng pagpapala. Kaya anong sinabi? Dito, habang siya nagpapakain ng baboy, alos gusto na niyang kainin ang ano bang tawag sa pagkain baboy? Pagkain baboy. Pagkain baboy, kanyaw. Basta yung pagkain baboy, gusto din niyang kainin. Subalit, siya po ay nakaisip ng mabuti. Ang sabi niya sa kanyang sarili, ganito ang gagawin ko. Babalik ako uli sa aking ama at pagkatapos ay sasabihin ko sa kanya na wag na niya akong ituring na anak. Tingnan niyo ho itong prodigal son na to. Walang pag-ibig. Kung isipin mo, yung batang ito, wala nang pag-ibig. Wala nang pag-ibig sa kanyang ama. Kasi, isipin mo, sabi niya, wag mo na akong ituring na anak. Ngayon, ang tanging gustong maranasan lang nito ng prodigal son ay yung makakain siya ng masarap o kaya tama. Hindi na niya inisip kung ano pa bang bagay. Kasi sabi niya, babalik ako sa aking ama at ganito ang aking sasabihin. Nagkasala ako sa langit at nagkasala ako sa iyo, Ama. Ako po ay nagbalik at huwag mo nang ituring na anak. Ibilang mo na lang ako sa iyong mga alipin o mga alila. At ang batang ito, nung siya nagutom na, ginawa niya ito. Subalit, tingnan ninyo ang karakteristik ng ama dito na kung saan, nung lumayas ang kanyang anak, hindi siya nagsasara ng gate, pinto. Hindi niya sinasara ang kanyang pinto. Malayo pa siya, natanaw niya ang kanyang anak na papabalik. Tumakbo ang ama at pagkatapos ay kanyang niyakap at kanyang pinigilan sa kanyang sinasabi. Ano pong sinasabi ng batang ito ng prodigal son na kanyang sinabi na, nagkasala ako sa langit at nagkasala din po ako sa iyo, Ama. Ngayon, huwag mo na po akong ituring na anak. Hindi man niya nasabi
na wag nang ituring na anak ang ginawa ng ama, niyakap niya. Amoy baboy yan, ha? Amoy baboy at amoy kanyaw. Niyakap niya. Pagyakap niya, sinabi niya sa kanyang mga alila, bisan ninyo ang aking anak. Paliguan niyo siya. Bigyan niyo siya ng singsing, sandalyas at ang robe sapagkat ang anak ko na patay ay muling nabuhay. Ito ang istorya. Alam niyo po ba na nang tayo ay patay sa ating pananampalataya, excited ang ama nung tayo'y lumapit sa kanya. Anuman ang iyong pagkakamali, ikaw man ay nagnakaw, ikaw man ay pumatay, o ikaw man ay nag-rape, o anumang mga bagay na ginawa mo, hindi inusisa ng Diyos sa iyan, kundi ikaw ay kanyang niyakap bilang anak. Ganoon ang ugali ng ama. At siya, kapag ikaw ay muling lumayas sa kanya, kung ikaw naman ay muling nakaisip, naging matino ang iyong isip, at iingi ka na naman ng tawad, patuloy ka pa rin papapasukin ng amang nasa langit. Kung ito'y sincero sa puso mo, na hindi mo na ito gagawin na mayroong intentional sa buhay mo. Ganyan po ang ating ama. Napakadakila niya. Yung iba naman inaabuso Ay, total, may patawaran na ako rin ng ngigpa. Gawa ko ngayon, potang kayo, magbalik na ako Kapatid, napakadelikado ang ginagawa mo. Kung datnan ka ng kamatayan, tiyak, impyerno ang ikauulog mo. Amen? Delikado yon. Huwag mong paglaruin ang Diyos. O huwag mong yurakan muli ang kanyang dugo na pinagbayad sa iyo. Walang hain na natira pa na kung saan na ito ay ikaliligtas mo sapagkat iyan masasadlak ka talaga sa impyerno. Kaya dito makikita mo kung papaano na ang ating Panginoon ay kinalimutan na nga niya Bakit niya kinalimutan? Sapagkat ang Diyos hindi nagre-record ng ating mga kamalian. Amen. Kaya ang ating Diyos na sinasamba, ang ating Diyos na pinupuri, ay hindi kagaya ng mga Diyos ng iba. Anti kang Buddha, anti kang Muhammad, kundi ang Diyos nating sinasamba ay Diyos na dakila at hindi mo maikumpara kanino paman. Amen. Hindi mo maikumpara kanino paman. Dito po sa Hebrew chapter 10 verse 16 and 17, this is the covenant I will make with them after that this time, says the Lord. I will put my laws in their hearts. So, binigay na niya o nilagay ng Diyos sa puso natin ang kanyang mga alituntunin o yung batas at ikinintal niya sa ating isip. Therefore, kung nakakintal sa iyong puso at isip ang lahat ng yan, kailangan na ito ay alam mong gamitin. Hindi ka na pwedeng magkaroon pa ng mga reason na, hindi kasi ganito nakalimutan ko. Hindi, kapatid. Sapagkat ang tumitira sa iyo, ang banal na Espiritu ng Diyos na binigyan ka ng isang maayos na buhay, noong ikaw ay nakipag-isa, ay andyan pa rin. Hindi lang siya makapagtrabaho sa iyo sapagkat nauuna ang ninanasa ng laman kaysa Espiritu. Amen. Kinakailangan ang ating kaisipan na ituon natin sa panlangit. Huwag nating ituon dito sa lupa sapagkat sa langit, ang lahat ng bagay na inanda ng Panginoon ay hindi lilipas at kukupas. Subalit dito, temporary lang. Kaya, bigyan natin ng importansya ang pagbibigay ng patawad ng Diyos sa atin o ang kapatawaran na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Ingatan po natin ito at huwag tayong gumaya sa mga taong nagsasabing, ay, save na ako Di ba? If you are saved, you always save. Hindi ganyan, hindi osas ang ating pananampalataya dito. Kundi, kinakailangan na tayo magpatuloy doon sa pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na i-work out natin ang ating pananampalataya with fear and trembling, ang sabi ni Paul. Ingatan natin, amen.
Kinakailangan na maingatan natin ito at ipagpatuloy pa rin natin kung ano ang natututunan natin kay Paul na sinabi niya sa ganoon ang relasyon natin at ang ating mga kasalanan na pinatawad ng Panginoon ay hindi balik-balik na kung saan na kapag ikaw ay nag-enjoy, tiyak, naburaman ang iyong kasalanan, panibago na naman yon. Subalit, ang kasalanan na lahat na kung saan na mayroong seryoso kang nakipag-isa kay Kristo, burado na ang lahat ng yan. No records wrong. At siguradong kinalimutan na niya. And, sabi nga dito, God looks at us as sinless, blameless, spotless, and righteousness because of Jesus. We are righteous because of Jesus. Parang mahina. Hindi pang man tayo nagtatapos, pinapractice ko pa lang kayo, mahina pa. Sabi nga rito, we are righteous because of Jesus. And we are blameless, spotless. Bakit? Ito ang tingin ng Diyos sa iyo, kapatid. Mula nang ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Spotless, blameless. Kung paano niya nakikita ngayon ang ating panganay na pari, na saserdote na si Kristo, ganon din ang tingin niya sa atin. Sapagkat ang kalikasan ni Kristo ay sumaatin nung tayo ay nakipag-isa sa Kanya, kaya kailangan na tayo ay maingat bilang isang Kristiyano na hindi na natin dudungusin pa ang ating isang buhay na pamumuhay kay Kristo. Lumayo na po tayo. Kapag biniisan ka ng puti, ng linen na puti ng Diyos, halimbawa nilinis ka, tayo ay kinakailangan, huwag mo na ngayaan madrumihan yon. At hindi lamang yon, napakaganda pa ang ginawa ng ating Panginoon. Dito sabi niya, the God kind of love keeps no records for wrong because He wipe out our sins completely. Ibig sabihin, i-wipe out, walang-wala na yan completely. Ni katuldok, wala nang natira, kapatid. Isaiah 43 verse 25, anong sabi? I am he who blots out your transgression for my own sake. Dito, for my own sake. Ibig sabihin nito, para sa sarili ng Diyos na kung saan na hindi mo may kumpara kanino pa man. In my own sake. Para sa kanyang reputasyon. Kasi kung hindi ginawa ng Diyos ito, hindi siya Diyos. Sapagkat ang Diyos puno ng malasakit at pag-ibig sa mga anak niya. Amen. Kaya for my own sake, and remember your sins no more. The Hebrew word of blot out is maha. It means to wash off, wipe out, blot out, destroy, be exterminated, swept away. Yan ang kahulugan ng blot out. And sabi nga dito, I am he who blots out your transgressions for my own sake. Ano mo ang ibig sabihin nun? Yung own sake na sinasabi rito, not comparable, I am who I am, ang sabi ng Diyos. Walang pwedeng makialam sa kanyang desisyon. Amen. Ang kanyang pagkasoberenya, ang kanyang ginamit. Siya ay Diyos na puno ng malasakit at pag-ibig. Diyos na hindi mo pwedeng questionin at wala kang may kumpara sa pag-ibig na pinamalas niya sa iyo sa buhay mo, kapatid, bilang anak ng Diyos. Wala kang may kumpara. Sabi nga rito, in Psalms 103 verse 10 to 12, He does not treat us our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, the great is His love for those who fear Him, as far as the east is from the west. So far as He removed our transgression from us. Amen. Iisipin mo, sukatin mo kung gaano kalawak. Tayo nga, sasabihin natin kapag tayo ay ginawan nga ng isang bagay na hindi ka nais-nais, mo kuburing sasapak. Kung mo ngayon ako'y mapuno, alam mo naman, yan, sasabihin mo pa yun Parang may pagbabanta. Pero ang Diyos, iba. Iba siya. Napakadakila po ng ating Diyos. Amen! Napakabuti ng ating Diyos.
wala siyang kasimbuti. Sapagkat ang lahat ng kanyang ginawa ay hindi mo maikumpara kanino paman. Maging ang kanyang desisyon. Dito, sabi nga, isipin mo na bilang Diyos na siyang lumikha sa iyo, na siyang may hari ng lahat, pagkatapos ay magawa na kung saan na alisin ang lahat ng iyong pagkakasala completely. Pagkatapos ay hindi mo pa rin siya susundin? Or isang bagay na kung saan na, ligtas ka nga, pero anong ginagawa mo? Pinamamalita mo ba ang pag-ibig ng Diyos? O ikaw lang ay nakaupo o nagmamasid? Alam mo, sabi nga ni Santiago, kung alam mong mabuti at hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Amen! Ay, di taklaret ang bisang sumangayon ka rin. Ikayuman, may kakasala ka dyan, ako mag-amen. Sapagkat totoo yun ang sinabi ni Santiago. Kung alam natin ng mabuti, alam natin ang mga bagay na kung saan na ikaliligtas ng tao, pagkatapos hindi mo winarningan. O ang kapatid mo na kung saan na gumagawa ng hindi mabuti, pagkatapos ay hindi mo sinabihan, wala kang pag-ibig. Siguro yung isipin, ang kaisipan na nasa iyo o ang puso mo, paborin kayo may impyerno. Totally pinili na ito. Yes! Mayroon tayong pagpili sa ating sarili. Pero kailangan na piliin natin, kapatid, na tayo'y manatiling ligtas at manatiling mayroong pagtupad sa nais ng Diyos na kung saan na makilala ng buong sanglibutang ito o bagay na kung saan na sino man ang taong lumitaw dito may karapatan sa kaligtasan na ibinigay ni Kristo. Amen! Ganon ang paningin natin. Kaya lang kung minsan Muslim la rin, paborin nyo rin. Muslim la rin. Pag may puso tayong ganoon, alam nyo, malayo pa tayo doon sa puso ni Kristo. Yung palang makita mo na, Muslim yan, masaya yan. Paano? Kailangan umingi ka sa Panginoon kung paano mo i-approach. O kakitaan ka ng pag-ibig, tao rin yan. At ipanalangin mo, sapagkat sa panalangin, walang kapangyarihan na hindi maagnas sa panalangin, sapagkat makapangyarihan ang panalangin ng isang taong matuwid ay epektibo at makapangyarihan. Amen! Kung ikaw ay isang taong matuwid, ibig sabihin, kapag pinanalangin mo yan, walang imposible. Lahat magiging posible sapagkat ay para kay Kristo yan at hindi para sa iyo. Para sa Kanya yan. Ang gagawa at magbibigay ng kapangyarihan diyan ang Diyos. Kaya nga, kapatid, huwag mo tayong magkampante sa ating sarili. Sinasabi natin dito, kinakailangan na tayo makapag-win ng 10,000 souls. Baguhin na natin ang ating pag-ugali. Dahil nga sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin na tayo ay Kanyang itinuring na walang kasalanan at tayo itinuring na matuwid. And God has taken away our sins that are undetectable or visible. The distance between the east and the west is impossible to determine. As it is the distance, our sins were removed from us. Yung imposible na hindi mo man alam, hindi mo man nakikita, kapatid. Subalit yun ay katotohanan na ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya pangalagaan mo at bigyan mo naman ng isang bagay na kung saan na patotohanin mo na ikaw ay pinatawad ni Kristo na wala ka ng kasalanan sa paggawa at pagsunod, higit lalo sa ninanais ng Diyos na magkaroon ka ng kaluluwa na maiatid sa Kanyang paanan. Amen! Kaluluwa po ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Baka malay natin yung mga loved ones natin. Ako, marami pang hindi born again sa mga, sa mga mahal sa buhay. At patuloy pa rin akong nag-i-struggle. Ay, pastor, kayo? At makanya niya? Kayo, hindi rin ganon? Lahat po tayo. Pero susuko ba tayo? Hindi tayo susuko, amen? Magpatuloy pa rin tayo na kung saan sa pag-ibig ng Diyos ay pamalas pa rin natin sa ating mga pamilya. Upang sa ganoon, tayo po ay magkaroon din ng kagalakan sa langit na makita mo ang kabuuan ng iyong pamilya sa langit at hindi ka iiyak. Kasi po, tapaintunan may mamo. Talay pa ako. Talayot siko. Siyempre, hindi mo ginawa ang dapat mong gawin, kapatid.
Kaya nangyari yon, sa pagdating ni Kristo ay isang sorpresa na hindi mo makakasama ang iyong pamilya. Amen! In Leviticus chapter 18, ito ay isang bagay na kung saan na yung typology of Christ na dito, makikita rin natin, or Psalms 103 verse 10 to 12. Nalaktawan ko po. He does not treat us our sins deserve or repay according to his iniquities, for high in heaven. Sabi nga. Pagkatapos dito po, makikita natin in Leviticus chapter 16 verse 8 and 10, ito po ay isang ritual na ginagawa sa lumang tipan na is the cast lots for the two goats, one lot for the Lord and the other of the second scapegoat. This priest is Aaron shall bring the goat whose lot falls for the Lord and sacrifice it for a sin offering. But the goat chosen by lots as scapegoat shall be represented alive before the Lord to be used for making atonement to the sending into the wilderness as a scapegoat. Dito, may dalawang kambing ho rito. Yung typology of Christ ito. May dalawang kambing, ang isang kambing, kakatayin niyan at ang kanyang dugo ay iwiwisik doon sa lugar ng altar. At ang isa naman ay ililayaan pagkatapos ang kasalanan ay ipapatong sa kanya at pakakawalan ang kambing na ito doon sa wilderness. Dito po, ang sabi nga dito, na kung saan ang kambing na sinasabi rito ay yung typology of Christ, siya ang pinatay at siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan. Amen! Isaiah 53. Alam niyo po bang nangyari sa Isaiah 53? Na kung saan hindi mo man mapapansin o ibig sabihin, wala kang sariling intensyon upang pansinin. Ang sabi niya doon sa Isaiah 53, sapagkat dinala niya ang lahat ng kasalanan, lahat ng ating karamdaman, dinala niya, walang mukha na maipipinta sa kanya, walang panghakit. Yun ho ang nangyari sa ating Panginoong Yesus nung siya ay ipako sa krus, sapagkat walang panghakit ang sabi niya. Walang itsura na hindi mo maitsuraan na isa'y tao. Ibig sabihin, hindi mo mapapansinin ang sabi ng Isaiah. Hindi mo mapapansinin. Bakit? Dinala niya ang kasalanan natin at siya rin ang pinapatay ng mga Hudyo na nagsasabing siya ang hari ng mga hari. Subalit, sila rin naman ang nagpapatay sa kanya. Kaya kapatid, makikita po natin dito, ang sabi nga, at ang continuation ng Leviticus chapter 16 verse 21 and 22, he is to lay both hands on the head of the lives of goat and confess, dito, over it all the wickedness and the rebellion of the Israelites, all their sins, and put them on the goats ahead. Ibig sabihin, yung ginawang kasalanan ng mga Israelita upang linisin ang kanilang pagkakasala, padadala doon sa isang goat na hindi pinatay at yan ay dadalhin sa ilang na iyon ay turing nila, dala-dala ang kasalanan ng kambing na yon. He shall send to the goat away in the wilderness in the care of some appointed for the task. The goat will carry on itself all their sins to remote place, and the man shall release in the wilderness. Ito po yung typology of Christ, na siya rin. Yung noon sa Old Testament pa, alam na nila na ganito rin ang mangyayari sa ating Panginoon. Typology na kung saan, kaambing na mangyayari. Kung noong panahon na yun, ang kanilang pamamaraan ay ganon, what more, in the New Testament, ganon ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Kaya kapatid, kapag ikaw ay nagpatuloy pa rin sa pagkakasala mo, wala nang ahin pa na natira. Sapagkat si Kristo, tinapos na niya ang lahat. Ang sabi nga niya, tetelestai, it is finished. Amen! Ito ho, ang bagay na ating bigyan ng importansya sa bawat isa sa atin. Mahal ka ni Jesus, kapatid. Mahal ka ng ating Panginoon. Kaya ang pagmamahal na yan, bigyan mo ng importansya. These two goats that were offered to the Lord were typology of Jesus. Tandaan natin.
God laid all our sins on Him and He died for our sins as well in the cross of Calvary. At pagkatapos, ang lahat na siya na walang kasalanan, siya'y naging kasalanan. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan, pero siyang naging kasalanan. Hindi lang niya dinala ang kasalanan, kundi siyang tinuring na kasalanan. In Isaiah 53 verse 6, sabi nga, all of us like sheep have strayed away. We have left God's paths to follow our own. Yet the Lord laid on Him the sins of us all. Ito ang kanyang ginawa. Kaya anong nangyari sa Romans chapter 1 verse 1? Ano sabi? 8:1, no condemnations await from us. Wala na tayong kaatulan sapagkat tayo'y nilinis at tayo ay tinubos ni Kristo. Amen! In 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Amen! Now therefore, kung ikaw ang righteousness ng God, gumawa ka ngayon ng makatwiran at umasta ka bilang isang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo. Amen! Yun ang ipamuhay mo. Because you are the righteousness of God. Sa tuwing ikaw ay gumagawa ng mga bagay na hindi righteousness and holiness, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay anak ng Diyos. He who led in the Spirit of God is the children of God. Kung hindi ang banal na Espiritu ang nangunguna sa iyo, sino ang nangunguna? Ang Espiritu ng demonyo, sigurado. Amen! Kaya nga kapatid, sa umagang ito, sana nabuksan ang ating mga isip at puso, buhay sa pag-ibig o huri ng pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi nga, we are righteous without sin because of Jesus. Tayo'y naging walang kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, the God kind of love keeps no records of wrongs. His love covers all wrongs. When God forgives, He forgets. And He wipe out our sins completely. Ito ho ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat, handahan natin, bagay na kung saan na ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin, baguhin mo na ang iyong pamumuhay, kapatid. Ingi ka ng kalakasan at kapangyarihan sa kapangyarihan ng Diyos. Tiyak. Ang Diyos naman ay hindi maramot. At ipagkakalob niya yon upang sa ganoon ikaw ay magtagumpay sa iyong buhay. Amen. And last verse, Hebrews chapter 4, verse 14 and 16. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we were, yet He did not sin. Let us then approach God's throne of grace confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of needs. Ibig sabihin, kapatid, kung ikaw man ay nagkakasala, paugas ka uli sa banal na dugo ni Kristo, na seryoso, humingi ka ng tawad, and then, anong sabi? Maging kumpiyansa kang lumapit sa biyaya ng Diyos. At sa ganoon, ang Panginoon naman, igagawad niya muli ang mga kapatawaran na iniingi mo. Tama nga na tuwing luluhod ka sa Panginoon ay everyday, hingi ka ng tawad. Sapagkat araw-araw tayo'y nagkakamali at tayo nagkakasala. Therefore, kung manalangin ka, hingi kang tawad everyday sa Panginoon. At ang Diyos naman ay laging nagpapatawad sa iyo. Sapagkat ito'y inihintay niya na maging malinis ang iyong puso. Upang sa ganoon, ikaw ay kanyang ipagmalaki na kanyang anak.
Dahan po natin ang pag-ibig ng ating Diyos. Isaalang-alang natin kung ano ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. We can always approach God's throne with confidence because of Jesus. Lagi nating ipamagpuri na kung saan kapag tayo ay dinadaya ng kaaway na si Satanas. Kung kailan ang tao ay nagkakamali, dapat lamang na madalas siyang lumapit sa ating Panginoon. Amen. At kung kailan na alam mo na ikaw ay nagkasalang hindi mo sinasadya, huwag kang magatubili na lumapit sa Kanya. Hingi mo ng tawad, tiyak patatawarin ka ng Panginoon. Ito po ang ating buhay na Diyos at nagmamahal na Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hindi ho aksidente na tayo ay nandito sa mundong ito. Wag na ho tayong malungkot sapagkat higit nating pangawakan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa't isa. Amen! Sige po, tayo po'y tumayo at tayo ngayon ay manalangin. Salamat po aming Ama sa